hearing sa Thursday? Paghahandaan ko nga po ma'am bukas, medyo magpapalakas tayo para masagot natin ang mga itatanong sa atin ng mga mambabatas natin. Paano mo paghahandaan kung wala ka pang abogado ngayon? Magpapaano daw ako kay... Bibigyan daw ako nila kung umali. Sir, pahabol lang kay Sir Ronnie Dayan. Doon po sa buong panahon ng pagtatago po ninyo, did Senator Laila De Lima try to contact you? Hindi ba rin siyang kumontak sa akin, ma'am? May isang text, wala akong na-receive sa kanya. Hindi po siya nagpadala ng emisar sa inyo para mag-alok ng tulong? Wala ma'am, actually, pinatext ko sa anak ko na humingi ka ng financial kasi alos din ako makakain. Hindi siya nire-reply ni ma'am yung anak ko. Masama po ang loob niyo doon? May medyo masama po ma'am. Pero hindi naman totally masama dahil wala rin kukuha kung sakali. Kailan po yung text na yan? Grace Casen po from UNTV. Sir Dayan, bakit po kayo nagtago? Bakit po kayo nagtago? Sa hearing ko na lang po sasagutin yan, ma'am. Kailan po yung text? Hindi ko na maalala, ma'am. Kasi nung gusto kong umatin ng unang supwina sa akin dito sa Congress, yun yung kasabay ng pag-text noon. Pwede ho bang malaman kahit general ideas lang or general topics na balak nyo pong i-testify po sa Thursday? Sa Thursday na lang, ma'am. Pero, Sir Ronnie, clarify ko lang, napapanood niyo po ba o narinig niyo o nabasa niyo yung mga binanggit laban sa inyo nung mga nakaraang hearings? Pamilyar po kayo? Hindi po lahat. Ronnie, mag-witness ka ba under the Witness Protection Program? The YPP na magte-testify ka ba against your ex-girlfriend si Senator De Lima? Magte-testify ka against the senator. Iko-confirm mo lahat yung congressional hearings na validated ba lahat Kung ano yung yung sinabi? itatanong sa akin ng Kongreso, yun ang sasagutin ko. Ano yung sasagutin mo? Anong klaseng sagot? Kung ano yung itatanong nila sa akin na tanong, Hindi, ang tinatanong nga nila kung involved nga si Senator De Lima eh. sinabi ko na yung kanina na nagkaroon talaga kami ng relasyon. Hindi, yung sa sa drug trade sa New Bilibid Prison. Iko-confirm mo ba lahat yung narinig sa congressional hearing? Yung alam ko lang, sir, kasi hindi ko naman alam narinig lahat yung o napanood yung mga ibang hearing. So nila alin kasi. yung alam mo na lang na iko-confirm mo? Sa Huwebes yun na po malalaman. Pero in-approach ka na ba ni Secretary Aguirre na ino-opera ka na baka gusto mag-witness kay ano? Hindi pa ako nakakausap ni Secretary. Pero papayag ka mag-witness? Hindi ko pa, pag-iisipan ko pa, sir. Hanggang kaya na ka mag-decide? Sa Huwebes na lang po, sir, kasi hindi ko pa talaga madesisyonan ngayon. Prior doon sa pagkakahuli mo, meron bang kumausap ng mga tao na sa iyo? Wala pa naman, sir. From the government, wala? Wala pa po. Sige. Tanong Ronnie, Joyce Ila, CNN Philippines. Tanong ko lang, may natatanggap ka bang death threats recently? Wala pa naman. Wala po, ma'am. Kasi may sinabi si Senator De Lima na nung nagkausap yata kayo, may mga death threats ka raw, kaya ka raw nagtatago. Wala naman po, ma'am. Thank you. Ronnie, bigla kang nakilala ng bayan dahil dito sa nangyari. Pwedeng kahit konti lang, pwede kang magbigay sa amin ng background tungkol sa sarili mo. Ba kung
Saan ka pinanganak? Ano yung mga naging trabaho mo? Paano ka di ba nung CHR pa, nagtrabaho ka kay Senator? Parang mga ganun klaseng background lang muna. Yun, nagkaroon kami nagtrabaho since ng 2007, naging driver bodyguard ako ni ma'am. Hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. At saka tumagal ng 7 taon. Mga ganun lang. Yun lang ang naging trabaho mo bago ka nag-CHR? O bago ka naging driver bodyguard ni Senator? 2007 kasi ma'am, nasa ano pa kami noon, nasa law firm. Nag-CHR siya 2008 yata. Pero nakapagtapos ka ba ng college? Hindi po ma'am, high school graduate lang po ako. Oo, tapos buong sa Pangasinan ka rin lang nakatira bago ka? Driver bodyguard din po ako nagtrabaho rin po ako sa Makati, sa private, ganun. Ronnie, si Senator Mara Cepeda from Rappler, si Senator Laila de Lima paulit-ulit niyang sinabi na yung House probe on the proliferation of drugs in the NBP was designed para sirain yung pangalan niya. Parang ano yung nag-convince sa'yo na mag-testify sa Thursday? Ano yung nagbago? Hindi ko pa masasagot yan ma'am. Poprotektahan mo ba si Senator Laila de Lima? Hindi ko pa masasagot ma'am. Pasensya na muna. Sir Dayan, good evening. Robert Mano from DZMM. Sir, ang dami na, mula nung unang investigasyon po ng Kongreso, lagi kayong idinadawit sa iba't ibang mga issue. Ngayon ho, kahit general statement lang po regarding doon sa mga ibinato sa inyo na issue, baka may gusto po kayong sabihin na hindi na po didiretso pa doon sa details na gaya ng binabanggit nyo. Kahit general lang po yung pagkaka-involve nyo sa drug trade at iba pa pong mga issue. Sa drugs, never po akong ng drugs. Never ako nag-take ng drugs. Never ako nagbenta ng drugs. Talagang ayaw ko yung drugs na yan. Yung pagkakadawit sa akin sa drugs, gawa-gawa lang nila yun. Hindi po totoo yun na ako yung nagbenta ng 1 kilong drugs. Kung sino-sino yung sinasabi nilang tao na hindi ko naman pa nakikita. Saka yung mga nagsabi, never ko pa nakita yung sila Magleo. Never ko pa nakita yung mga yan sa Bilibid. Pero tumanggap po kayo ng drug money? Wala po akong tinatanggap na drug money sa mga drug lords. Yung si Kerwin. Kay Kerwin meron. Pero yung drug lords na nakakulong, meron akong natatanggap. Para sa'yo? Para kay Senadora po. Kailan pa po nag-umpisa yun, sir? Yung pagtanggap na binabanggit nyo ngayon. 2014 pa yun, sir. Bago mag-eleksyon. Bago mag-decide si ma'am na tatakbo ng Maraming beses ba? Ilang beses ba yan? 5 beses lang po, sir. 2014, sir, hanggang anong year nyo? Hanggang din lang po. Kasi 2015, wala na ako kay ma'am. Nag-resign na po ako . Opo, magkano yung Okay na siguro. binibigay? Last 2 questions, Mr. Speaker, para Sir, makahinga sige rin sir, naman last ito. question po. On my Hindi ko po binibilang kung magkano yung binibigay sa akin kasi basta pag inabot lang, ilalagay ko lang sa sasakyan pagdating sa bahay, saka ko inaabot din kay madam. Alam po ni ma'am yan, ni Senator, yung inilalagay nyo na pera. Natural, sigurado alam niya dahil simple titignan niya yon. Sir, last na lang po, binanggit nyo kanina na matagal kayong walang ugnayan kay Senator De Lima at nagpa-text pa kayo at hindi niya sinagot yung text na inutos nyo dun sa anak niya. Ngayon po, nalumantad na kayo. Ano po yung mensaheng gusto nyong banggitin kay Senator Laila De Lima? Thank you po. Wala akong masabi. Clarify ko lang po. Ako nga, Sir. nai-intrigue lang ako. Paano mo naman kinuha kay Kerwin yun? Kilala mo ba yun? Paano mo kinuha yung... Yung una, yun po utos ni ma'am, sir. Kaya susunod lang po ako sa utos. Inutosan ka ni... Ni ma'am na may Sino ma'am?
ni Senador, sekretary pa siya noon, hindi pa siya naging senador. Pero sir... sorry. Sige. May binanggit po kayo na bahay kanina. Clarify ko lang, nagli-live-in po ba kayo noong 7 years na may relasyon kayo? Sa isang bahay lang ba kayo nakatira? Yes, ma'am. Okay na siguro. Sir, Para pahabol makahinga po. naman to. Oh. Conde Batak po ng RMN. Bale, sabi nyo kanina masama yung loob nyo, pero naglabas po ng statement si Senator Leila de Lima na sana tratuin ka daw ng maayos ng mga authorities. Concerned pa rin siya sa'yo, so anong ano nyo doon? Kahit message lang, sir, anong gusto nyo ipabot? Pagkatatag siya, labanan niya yung binabato sa kanya. With the permission of the Speaker, we assure Secretary Senator De Lima that we will treat him nicely. Diba? Sorry, pahabol lang ulit, sorry. May pinapatanong lang dun para sa background. Ronnie, paano ka napunta kay Senator? May nag-refer ba sa'yo? Nag-apply ka? Nag-apply po ako, ma'am. Paano mo nalaman na may job opening? May dati nung 2010 election, nasa Dabindaan lang naman yung law firm niya eh. Hindi, sabi mo 07 ka pa sa law firm ka nagsimula, di ba? 2007. Yung 2000, election kasi yun eh, nung nag-apply kami. Election. 2007. So, may nakita ka lang na karatula? Ganun? Yes, ma'am. Nag-apply po ako na driver bodyguard. Natanggap naman po ako. Okay. Salamat. Okay. Yeah. O yan siguro? O Thursday? Abot naman. At yan nga po ang naging pagharap ni Ronnie Dayan dito sa Batasang Pambansa. Kasama So we just heard there the hearing at the House, the presentation at the House of Representatives. High school graduate lang po ako. Oo. Tapos, buong sa Pangasinan ka rin lang nakatira bago ka. Driver bodyguard din po ako nagtrabaho rin po ako sa Makati, sa private, ganun. Ronnie, si Senator Laila, Mara Cepeda from Rappler, si Senator Laila de Lima paulit-ulit niyang sinabi na yung House probe on the proliferation of drugs in the NBP was designed para sirain yung pangalan niya. Parang ano yung nag-convince sa'yo na mag-testify sa Thursday? Ano yung nagbago? Hindi ko pa masasagot yan, ma'am. Poprotektahan mo ba si Senator Laila de Lima? Hindi ko pa ako masasagot, ma'am. Pasensya na muna. Sir Dayan, good evening. Robert Mano from DZMM. Sir, ang dami na, mula nung unang investigasyon po ng Kongreso, lagi kayong idinadawit sa iba't ibang mga issue. Ngayon ho, kahit general statement lang po regarding doon sa mga ibinato sa inyo na issue, baka may gusto po kayong sabihin na hindi na po didiretso pa doon sa details na gaya ng binabanggit nyo. Kahit general lang po yung pagkaka-involve nyo sa drug trade at iba pa pong mga issue. Sa drugs, never po akong nag-ano ng drugs. Never ako nag-take ng drugs. Never ako nagbenta ng drugs. Talagang ayaw ko yung drugs na yan. Yung pagkakadawit sa akin sa drugs, gawa-gawa lang nila yun. Hindi po totoo yun na ako yung nagbenta ng 1 kilong drugs. Kung sino-sino yung sinasabi nilang tao na hindi ko naman pa nakikita. Saka yung mga nagsabi, never ko pa nakita yung sila Magleo. Never ko pa nakita yung mga yan sa Bilibid. Pero tumanggap po kayo ng drug money. Sa Thursday. Paghahandaan ko nga po, ma'am, bukas, medyo magpapalakas tayo para masagot natin ang mga itatanong sa atin ng mga mambabatas natin. Paano mo paghahandaan kung wala ka pang abogado ngayon? Pagpapaano daw ako bibigyan daw ako nila kung umali. Sir, pahabol lang kay Sir Ronnie Dayan. Doon po sa buong panahon ng pagtatago po ninyo, did Senator Leila de Lima try to contact you?
Never siyang kumontak sa akin, ma'am. May isang text, wala akong na-receive sa kanya. Hindi po siya nagpadala ng emisaryo sa inyo para mag-alok ng tulong? Wala, ma'am. Actually, pinatext ko sa anak ko na humingi ka ng financial kasi alos din ako makakain. Hindi siya nire-reply ni ma'am yung anak ko. Masama po ang loob niyo doon? May medyo masama po, ma'am. Pero hindi naman totally masama dahil wala rin kukuha kung sakali. Kailan po yung text na yan? Grace Casen po from UNTV. Sir Dayan, bakit po kayo nagtago? Bakit po kayo nagtago? Sa hearing ko na lang po sasagutin yan, ma'am. Kailan po yung text? Hindi ko na maalala, ma'am, kasi nung gusto kong umatin ng unang supwina sa akin dito sa Congress, yun yung kasabay ng pag-text noon. Pwede ho bang malaman kahit general ideas lang or general topics na balak nyo pong i-testify po sa Thursday? Sa Thursday na lang, ma'am. Pero, Sir Ronnie, clarify ko lang, napapanood niyo po ba o narinig niyo o nabasa niyo yung mga binanggit laban sa inyo nung mga nakaraang hearings? Familiar po kayo? Hindi po lahat. Ronnie, mag-witness ka ba under the Witness Protection Program? The WPP na magte-testify ka ba against your ex-girlfriend si Senator De Lima? Magte-testify ka against the senator. I-confirm mo lahat yung congressional hearings na validated ba lahat Kung ano yung yung sinabi? itatanong sa akin ng Kongreso, yun ang sasagutin ko. Ano yung sasagutin mo? Anong klaseng sagot? Kung ano yung itatanong nila sa akin na tanong. Hindi, ang tinatanong nga nila kung involved nga si Senator De Lima eh. Sinabi ko na yung kanina na nagkaroon talaga kami ng relasyon. Hindi, yung sa sa drug trade sa New Bilibid Prison. I-confirm mo ba lahat yung narinig sa congressional hearing? Yung alam ko lang, sir, kasi hindi ko naman alam narinig lahat yung o napanood yung mga ibang hearing. So nila alin kasi. yung alam mo na lang na i-confirm mo? Sa Huwebes yun na po malalaman. Pero in-approach ka na ba ni Secretary Aguirre na ino-opera ka na baka gusto mag-witness kay ano? Hindi pa ako nakakausap ni Secretary. Pero papayag ka mag-witness? Hindi ko pa, pag-iisipan ko pa, sir. Hanggang kailan ka mag-decide? Sa Huwebes na lang po, sir, kasi hindi ko pa talaga madesisyonan ngayon. Prior doon sa pagkakahuli mo, meron bang kumausap ng mga tao na sa iyo? Wala pa naman, sir. From the government, wala? Wala pa po. Sige. Tanong lang. Ronnie, Joyce Ila, CNN Philippines. Tanong ko lang, may natatanggap ka bang death threats recently? Wala pa naman. Wala po, ma'am. Kasi may sinabi si Senator De Lima na nung nagkausap yata kayo, may mga death threats ka raw, kaya ka raw nagtatago. Wala naman po, ma'am. Thank you. Ronnie, bigla kang nakilala ng bayan dahil dito sa nangyari. Pwedeng kahit konti lang, pwede kang magbigay sa amin ng background tungkol sa sarili mo. Ba kung saan ka pinanganak, ano yung mga naging trabaho mo, paano ka di ba nung CHR pa, nagtrabaho ka kay Senator, parang mga ganun klaseng background lang muna. Yun, nagkaroon kami ng nagtrabaho since ng 2007, naging driver bodyguard ako ni ma'am. Hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. Saka tumagal ng 7 taon. Mga ganun lang. Yun lang ang naging trabaho mo bago ka nag-CHR o bago ka naging driver bodyguard ni Senator.
This 2007 kasi ma'am, nasa ano pa kami noon, nasa law firm. CHR siya 2008 yata. Pero nakapagtapos ka ba ng college? Hindi po ma'am. Wala po akong tinatanggap na drug money sa mga drug lords. Eh, yung si Kerwin. Kay Kerwin meron. Pero yung drug lords na nakakulong, meron akong natatanggap. Para sa'yo? Para kay Senadora po. Kailan pa po nag-umpisa yun, sir? Yung pagtanggap na binabanggit nyo ngayon. 2014 pa yun, sir. Bago mag-eleksyon. Ay, bago mag-decide si ma'am na tatakbo ng ano. Maraming beses ba? Ilang beses ba yan? 5 beses lang po, sir. 2014, sir, hanggang anong year yun? Ang ganda lang po. Kasi 2015, wala na ako kay ma'am. Nag-resign na po ako eh. Opo, magkano yung Okay na siguro. binibigay? Last two questions, Mr. Speaker, para Sir, mapahinga sige sir, rin naman last ito. question po. On my Hindi end. ko po binibilang kung magkano yung binibigay ni sa akin kasi basta pag inabot lang, ilalagay ko lang sa sasakyan pagdating sa bahay, saka ko inaabot din kay madam. Alam po ni ma'am yan ni Senator, yung inilalagay nyo na pera. Natural, sigurado alam niya dahil siyempre titignan niya yon. Sir, last na lang po, binanggit nyo kanina na matagal kayong walang ugnayan kay Senator De Lima at nagpa-text pa kayo at hindi niya sinagot yung text na inutos nyo dun sa anak niya. Ngayon po, na lumantad na kayo, ano po yung mensaheng gusto nyong banggitin kay Senator Laila De Lima? Thank you po. Wala akong masabi. Clarify ko lang po. Ako nga, Sir. nai-intrigue lang ako. Paano mo naman kinuha kay Kerwin yun? Kilala mo ba yun? Paano mo kinuha yung... Yung una, yun po utos ni ma'am sir, kaya susunod lang po ako sa utos. Inutosan ka ni? Ni ma'am na may Sino ma'am? Ni Senador, sekretary pa siya noon, hindi pa siya naging senador. Pero sir, May